Haharap nga sa matinding parusa ang big man ng Negros na si Jeremy Mahinay. Inulan ng pambabatiko si Mahinay dahil sa dirty play nito kay Ray Barcuma. Makikita natin sa video na ginamitan niya ng tuhod si Barcuma dahilan upang masama ang pagkakabagsak nito. Pinatawan si Mahinay ng disqualifying foul at na-eject nga ito sa laban. Habang hindi na rin nakabalik pa si Barcuma dahil sa masamang pagkakabagsak nito. Wala pang inilabas na statement ang commissioner ng MPBL patungkol sa insidente na yon. Dahil nga sa insidente na yon ay nakatanggap nga ng negative comments si Mahinay. Even mismo si Kai Sotto ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob. Ayon sa kanya na ban that bomb. Even ang NBA Philippines na si Carlos Singson ay hindi mapigilang maglabas ng sama ng loob. Pati si Norman Black ay sinabing wild umano ang ginawa ni Mahinay. Pati ang mga PBA players ay talagang hindi natuwa sa ginawa ni Mahinay. Maling-mali naman talaga ang ginawa ni Mahinay, mga idol. Deserve nito ang 1-year suspension without pay. Kung hindi kayang sabayan ang kalaban, wag nang humanap pa ng butas. Wag yung halos patayin mo na ang player. Samantala, laglag na nga sa playoffs ng Japan B-League ang Yokohama B-Cors matapos ang kanilang hindi magandang nangyari sa kanilang nakaraang mga laban. After kasi ng huling laban nila kontra Ibaraki Robots ay hindi na sila muling nakatikim pa ng panalo. Kaya mapaaga ang pagpunta ni Kai Sotto sa Amerika. Ayon sa Wasserman na after ng stint nito sa Japan B-League ay tutungo agad ito sa Amerika para sa matinding training doon. Dagdag pa ni Tony Ronzoni na 15 pounds ang plano nilang idagdag sa timbang ni Kai Sotto. At expected na ma-hit nila yon bago ang Olympic qualifying tournament. Naglabas naman ng update ang Rappler patungkol nga sa bali-balitang kukunin umano ng Golden State Warriors etong si Kai Sotto. Ayon sa kanilang fact check na walang katotohanan ang bali-balitang kukunin ng Warriors si Kai Sotto. Sa ngayon ay wala pang update ang kampo ni Kai Sotto sa next destination nito.